Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po natin ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. And please do follow me on TikTok, Unicorn Princess Tarot. Let's start your reading. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have your regret. Venus. And the Ace. Leo, Aries, Sagittarius. Fire sign. I don't know if you're dealing with a fire sign or pwedeng you are a fire sign. But anyway, I see this as a passion. Love. Especially nakikita natin ito yung, or maybe you do have Leo, Aries, Sagittarius in your Venus. Check mo yung iyong natal chart. But anyway, you do have here remember, okay? And awakening. Nakikita natin na yung energy mo, you are currently awakening sa connection na meron sa inyo nitong person na kakonect mo, no? Maybe meron kang namulat ka na parang ikaw ay nagigising ka na sa katotohanan regarding sa connection ninyong dalawa. And I feel like I can see an offer here in the past na pwedeng pinagsisisihan mo na hindi mo tinanggap. Because I feel like for whatever reason, no? Yung iba pwedeng natakot, yung iba hindi mo alam kung anong gagawin mo, so ang ginawa mo, hindi mo na lang tinanggap. I can see an offer in the past coming from this past person na naaalala mo. I feel like nagkaroon ng union sa inyo nitong person na ito, and I can see gift. So, pwedeng may gifts na binigay itong person na ito in the past, or vice versa. Ikaw itong may binigay na gifts sa kanya in the past. But anyway, regarding the past situation, nakikita natin pinagsisisihan mo ito ngayon. Lalo na nga na nagigising ka sa connection ninyong dalawa ng person na ito. So, sino ba tong person na kakonect mo? For the sign of Virgo, please. Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Virgos. Ilipat ko lang yung aking ring. So, medyo nahihirapan ako mag-shuffle. Anyway, who is this person that you're dealing with? You do have here masculine. Storm is here. And confusion. Okay. Bottom of the deck is the cold. Detachment. So, definitely may separation na nangyayari sa inyo nitong person na ito ngayon. And, especially, nandito tayo, sa storm. And, nakuha natin yung energy ng person mo na parang feeling niya, nireject mo na siya, no? And, hindi niya talaga alam din kung ano ba talagang gusto mo. Maybe, hindi niya alam yung tungkol sa emotions mo, whatsoever. So, anyway, ano bang meron sa connection nito? What is the situation here between the two of you? Ano yung meron sa connection ninyo? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. Anong meron sa connection nito? You do have here, learn. Let love show you how to learn from each other.
Bottom of the deck is the 1111. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. So, you might be dealing with a twin flame. 1111 is a twin flame number. So, this could be your twin flame. Pero, might be hindi kayo, yung mga nangyari sa inyo parang hindi planado. So, nagkakaroon ng reconciliation, hindi planado yon. Nagkakaroon ng union in the past, hindi planado yon. So, I feel like in the past, hindi kayo ready. Hindi ka ready, hindi siya ready. Okay, might be nagkaroon ng offer, pero you feel like hindi pa siya ready or hindi ka pa ready. You do have your learn. So, yung connection ninyo ngayon sa separation ninyo, may mga learnings or may mga nangyayari sa inyo para mas matuto kayo regarding sa mga separate na buhay ninyo. Maaaring sa'yo ngayon, merong mga pangyayari ngayon sa buhay mo na pinagsisisihan mo rin. May mga pangyayari ngayon sa buhay mo na hindi mo gusto, pero kailangan mo tanggapin. May mga pangyayari ngayon na parang unti-unting gumigising sa'yo regarding sa connection ninyo na itong person na ito. And the same done dito sa person mo, I feel like there's a lot of pag-aalam or pagkilala pa niya sa kung ano ba talaga siya. Ano ba yung identity niya? Ano ba yung path? Or yung ano ba yung road na dapat niyang tahakin? Maaaring hindi pa niya alam. So, merong pag-aalam pa na ginagawa itong person na ito sa kung ano talaga yung purpose niya. Kung ano talagang dapat niyang gawin sa buhay niya. Okay, anyway. Gusto ko malaman ngayon kung ano yung mga emotions ninyo para sa isa't isa. But, wait lang. Kasi gagamit ako ng ibang deck. Kukunin ko lang yung deck na gagamitin ko. So, anong emosyon ninyo para sa isa't isa ng taong ito? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have your Seven of Swords. Emotion mo para sa person na ito. Four of Cups. King of Swords. Kukunin ko na rin yun sa person mo. Ano yung emotion niya para sa'yo? Ten of Pentacles. Page of Swords. One more card. The Strength card. And ano yung mutual energy? Mutual energy is the Cupid. Love is in the air when Cupid's around. I feel like mahal mo tong person na to eh. Kaya lang dinedeny mo with the King of Swords. This is you denying your feelings, your emotions sa person na ito. Hindi ka kasi sigurado eh kung mahal ka rin ba niya or dapat bang mahalin siya or pwede bang mahalin siya. Might be may mga
nagiging dahilan ka para isipin na parang, hindi mo siya dapat mahalin, bawal, ganun. That's the energy. And then, with the Seven of Swords, yan yung pagpipilit mo na iwasan itong taong to. Literal na pwedeng iwasan siya or literal na pwedeng iwasan yung emosyon mo para sa kanya. The guilt is here. So, you are guilty. No? Sa connection ninyo, guilty ka sa emotion. Ninyong dalawa ng person na ito. Guilty ka na mahal mo siya. Tinatanggi mo pero guilty ka. There's a connection in the past. Sa inyo nito person na ito, parang gusto mo ng surprise or gusto mo siyang bigyan ng surprise, gusto mo siyang bigyan ng regalo, but you cannot do that for now. Hindi mo kayang igawin, hindi mo kayang ibigay. So, because of that, nandun yung pag-iwas mo talaga sa kanya. I feel like pangarap mo tong person na to. You see this person as someone who looks so beautiful, babae man or lalaki. You're sexually fantasizing this person. Hindi lang physical, sexually. Pinagpapantasyan. Gusto mo siya pangarap mo siya Siya naman talaga yung gusto mo But, I'm feeling like, iniisip mo na hindi ko gusto yon. Tinatanggihan mo, kumbaga, kinakalaban mo mismo yung sarili mong kagustuhan. Alam mo yun yung energy. Regarding sa emotion ng person na ito with the Ten of Pentacles, concentrated siya sa pera. Page of Swords, I feel like, tinatry niya maging katulad mo. Tinatry niyang ibalik sa'yo kung ano yung pagtatratong ginagawa mo sa kanya. Tinatry niyang, kung ikaw ay nagiging cold, tinatry niya rin maging cold. Tinatry niya rin mag-focus sa sarili mo, sa sarili niya. Alam niyang umiiwas ka, so hindi naman niya para ipilit ang sarili niya sa'yo. And with the Strength card, so nagpo-focus na lang siya sa stability, sa money, sa kung ano man yung, I can see someone here who is very powerful. Pwedeng yung person mo is a boss or vice versa. You could be a boss. But anyway, the energy here is that yung person na ito is nagkakaroon ng detachment kasi ikaw yung nauuna. Parang gano'n. Dahil iniiwasan mo ko, sige, iwasan na lang din kita. Or hayaan ko na lang nalayuan mo ko kasi di mo ko gusto alam ka namang ipilit ko sarili ko sa'yo. That's the energy. So what will happen in the near future for the both of you? In the near future for Virgos, summarizing Venus, Jupiter, Virgos. The Hermit is here. Yeah, that is you, Virgo. Ace of Wands. Three of Cups. Page of Pentacles. What will happen in the near future for the both of you? Nine of Swords is here. Queen of Cups. Clarify the Nine of Swords. Nine of Swords is clarified by the King of Wands and the Five of Pentacles. Ace of Pentacles is here. Three of Wands. Kuha na lang ako ng card mula sa deck na ito. You do have here the Power at the bottom of the deck. And then, yung isa pang card na lumabas is the Obstacle. Yeah. I can see possible na in the near future, there's a celebration.
Mag-ingat ka lang ha. If you are single, and then there's this celebration, pag-iinuman, or pagsasama ng ikaw at kasama yung mga kaibigan mo, I can see you, may potential na may makilala ka doon. And, alam mo yon parang nagkakaroon ng pag-uudyok mula sa mga kaibigan na ito, yung tungkol sa person na ito. So, I can see potential of new person, new connection. Pero, bakit ka pinag-iingat? Because I feel like very immature yung relationship, yung connection. And yeah, there's a new connection pero it feels like you need to let go. Pwedeng ang ginagawa mo kasi dito in the near future is ikaw yung nagle-let go dito sa person na ito in the past. So, para ma-let go mo siya, there's a new person na maaaring dumating sa buhay mo, but it's not a connection na nakikitaan natin ng magiging masaya or okay para sa'yo. What is the advice towards the new connection? Ito new connection to eh. Pero I can see immaturity dun sa person, na new person na ito. Either of your feminine. Yeah, this is a feminine card. So, pwedeng yung new person is a feminine energy. There's a feminine energy. Yeah, you do have your control. So, if you're a man or lalaki, dito sa connection nito, might be itong person na to will try to control you. No? Or i-manipulate ka. Manipulahin ka. Siya yung masusunod. Maging under ka. So, you don't like that. Because sanay ka na ikaw yung nasusunod. If you're a woman, kung ikaw ay babae. But anyway, regardless of the gender, LGBTQIA+ is welcome. Etong person na ito, nakikita natin mahihirapan ka lang sa kanya. Hindi siya okay. Hindi siya okay na connection. Like, yun yung advice sa'yo. May iba pang connection na pwedeng mas maging masaya para sa'yo. But this new connection na ito with someone else, lalo na kung ganun yung pagkakakilala ninyo, hindi maayos. Nagkakilala kayo sa, maybe sa bar, nagkakilala kayo sa mga kasama mo yung mga kaibigan mo, na hindi siya okay. Might be mas maganda, like, you need to let go. Do not trust the connection with the new person. Because, lalo na nandito tayo sa energy ng learning. So, pwedeng may mga learnings or pagkatuto ka pang kailangan matutunan. I don't see you ready pagdating sa relationship, connection, pakikipagrelasyon. Hindi ko nakikitang ready ka na. Okay? If you're single. Itong person na to, the past person, I can see a lot of sadness, a lot of pain na pwedeng idulot mo sa kanya because might be malaman niya yung mga bagay na ito, yung magiging obstacle sa inyong dalawa. This person will be missing you kasi parang hindi man lang siya nakapag-goodbye or maybe in the past walang maayos na separation sa inyo or hindi siya nakapag-goodbye kung ikaw ay umalis, nagkaroon ng pagkakalayo, hindi man lang siya nakapag-goodbye. The energy is like basta na lang nangyari, nawala ka na. With the Ace of Pentacles, I can see new beginnings. Yung person na to will be focusing on money. No? May mga bagay na matatapos sa kanya pagdating sa finances, financial, maybe a career na parang hindi niya masyadong mapapagtuunan ng pansin. So, ang tendency, ito ay mag-end or magkakaroon ng big change dito. Maybe if you're dealing with a businessman, businesswoman, I can see a new business opportunity or may mga bago siyang pagkakaabalahan.
And it is because ayaw niyang masaktan. Like, gusto kong mag-focus sa career ko dahil ayoko munang isipin ka. Especially, ang nakikita natin, possible ang new relationship or new connection mo with different person. And magdudulot ito ng matinding sakit or lungkot dito sa person na ito. Yeah, you do have here comfort zone and receive. Okay, so I feel like kung ano yung mga dumating sa buhay mo ngayon, pag-focusan mo ito, ayusin mo ito. Huwag ka maghanap ng iba. Okay, that's the energy. If you feel like kailangan mo mag-surrender sa connection or maybe mag-surrender lang kung ano na lang dumating. Huwag mong ipilit makipagrelasyon kung hindi ka pa naman talaga ready makipagrelasyon. Kung hindi mo naman kinakailangan or gusto. We do have here present. There's possible commitment. Yeah, high chance of getting pregnant or married sa taong hindi mo naman talaga mahal. Or hindi naman talaga yun yung para sa'yo. So, make changes for yourself. And, yun nga, huwag mong isipin, kailangan mo na ng makakasama sa buhay, makakarelasyon. Kasi, ang nakikita natin, ikaw mismo hindi pa ready eh. Huwag mo ipilit. Thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.